Bless the Lord. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Tingnan nga natin yung mga mukhang pinagpala. Tingnan mo nga kung nakangiti nga yung mukhang pinagpala, baka pinagpalo yan. Amen. So, purihin po ang Panginoon this morning. And it's so nice na tayo po ay pumapasok lagi sa presence of God. So, we still have more seats in front. So, wag pong tumayo sa likod. We have more seats. You can occupy the front seat. Sige po, yung mga nasa likod natin. Praise the Lord. Sabi mo sa iyong katabi uli, pinagpala ka ng Diyos. Parang hindi pa ho yata kumbinsido. Sige, tingnan mo sa mata. Tingnan mo sa mata. Make sure nakatingin ka sa mata. Hindi sa bulsa. Okay? Sa mata lang. Sabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Hello. So today, isa sa mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating kaisipan, kinakailangan, sabi, we have the mind of Christ. And because we have the mind of Christ, we have the mind of a conqueror. Sabi mo kasi kitabi, mind of a conqueror. Amen? Hindi po pwedeng ikaw ay tinatawag, you have the mind of Christ and still, pag dumarating na ang mga trials, ang mga challenges, ang mga pressures sa iyong buhay, para kang suso na pumapasok uli sa shell. We need to understand na kapag tayo po ay tinaglay ang tinatawag nating kaisipan ni Kristo, then we have what we call the bulletproof mindset. Sabi mo sa kitabi, bulletproof mindset. Okay? Why? Naalala niyo po ba kung titignan po natin ang mga sundalo? Usually, meron po silang tinatawag na bulletproof vest. Amen? Meron din silang tinatawag na bulletproof helmet, di ba? So yung gear nila o yung tinatawag nilang armor nila o yung kanilang military suit na tinatawag, lahat ng ito kapag itay sinuot po nila at humarap sila sa gera, hindi sila basta-basta pwedeng mamatay, especially kapag ang tama ng bala, tumatama po ito sa mga bulletproof vest nila or bulletproof helmet ng bawat isa sa kanila. Why? Kasi nga po, dinisenyo ang mga bulletproof vest and helmet para proteksyonan po sila against sa lahat ng uri ng atake ng kaaway. Same thing din po kung titingnan po natin yung mga armor car, meron po silang tinatawag na bulletproof na mga mirror. Amen? Yung mga tawag dito, yung mga politician, yung mga kanila pong mga tawag dito, yung kanilang mga sasakyan. Okay? Mga bulletproof din po yung mga salamin ng mga sasakyan nila. Why? Because anytime, sa hindi inaasahang pangyayari, pwedeng atakihin sila, pwedeng ratratin sila ng Armalite o kung anumang mga armas. At magiging dahilan po yun, kapag naka-bulletproof yung kanilang mga mirror, tendency hindi sila basta-basta masisira o mawawasak or masasaktan because of that bulletproof na mirror or bulletproof na vest na taglay-taglay ng bawat isa. Now, ganun din po sa atin. As Christian, we have what we call bulletproof mindset. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, bulletproof mindset. Okay? So, paano ba magkaroon ng bulletproof mindset ang bawat isa sa atin? Okay? Kasi kung titingnan po natin, si Adam and Eve, ang unang-unang atake ni Satanas sa kanila, hindi katawan. Ang unang-unang atake ni Satanas sa kanila, it's their mind. Amen? Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, sabi ni Lord kay Adam, okay? Pinagkatiwala ni Lord kay Adam ang lahat ng bagay sa creation. Okay na? Hello? So, pinagkatiwala ni Lord kay Adam ang lahat ng creation. Sabi, you will have dominion and you need to rule over them. Okay? Pero sabi ni Lord sa kanila, make sure, pagdating dito sa puno na ito, the tree of knowledge between good and evil, huwag mong kakainin, or you will surely die. Ngayon, ano ang unang atake ni Satanas sa tao? Okay? Ang inatake niya si Eva, kasi ang babae, very emotional. Ang lalaki, hindi masyadong makita, hindi masyadong nagpapakita ng emosyon. So si Eva, ang kanyang inatake, why? Ang unang inatake niya is to plant a seed of doubt. Amen? Kapag hindi ka naka-bulletproof
ang iyong mindset, ang tendency nito, pwede kang magduda, mag-alinlangan sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Pag inatake ka ng kahirapan, inatake ka ng mga kakapusan sa buhay, inatake ka ng iba't ibang mga problema sa buhay, kapag hindi naka-bulletproof mindset ang bawat isa sa atin, pwedeng questionin mo ang Diyos. Pwedeng questionin mo ang plano ng Diyos. Pwedeng questionin mo kung anong ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. So ang unang atake ni Satan, sabi niya ganon, is this: talaga bang sinabi ng Diyos? Sabi mo nga sa katabi mo, talaga bang sinabi ni Lord? Amen? Sinabi ni Lord, ang araw ng linggo ay araw ng pananambahan. Tama ba yon? Nasa Bible ba yon? Na kinakailangan, ito yung araw kung kailan ikaw ay mamamahinga, ikaw ay magpapahinga sa presensya ni Lord, ikaw ay mag-worship sa Panginoon, uunahin mo si Lord, at sabi Lord, habang inuuna mo si Lord, all these things shall be added unto you. Sinabi ba ni Lord yun sa Bible? O hindi mo pa nababasa sa Bible yon? Ha? So sinabi ng Bible, ngayon tatanungin ni Satan, okay, inuna mo si Lord. Pag uwi mo sa bahay, walang pagkain. Di ba? So nag-iiyakan na yung mga anak mo, pa, asan na pagkain natin? Ma, asan na pagkain natin? Eh wala kang pambili. Pero inuna mo si Lord. Amen? Diyan napapasok yung tanong ni Satan, talaga bang sinabi ng Diyos? Ha? Hello? O, minsan nagbigay ka ng tithes. Dahil sabi sa Bible, when you bring your tithes and your offering unto the Lord, ano sabi sa Bible? Bubugsan niya ang alin? Durungawan ng kalangitan. Ibubuhos ang alin? Masaganang pagpapala na walang sukat, ano? Kalalagyan. At may pangako pa sir, may karugtong yon. At sasaway niya ang lahat ng uri ng mananakmal. Diba? Eh, ang problema, kung kailan ka nagbigay ng tithes, wala ka ng trabaho. Amen? Natanggal ka sa trabaho, first time mo magbigay, nawalan ka ng trabaho, papasok uli si Satan. Amen? Dahil nagbigay ka ng tithes, sasabihin lang sa inyo, talaga bang sinabi ng Diyos? Amen? Anything that we do for God, kapag kabaligtaran ang nangyayari, papasok ang seed of doubt, seed of temptation sa ating kaisipan at kukwestiyonin ito ang authority of God's Word in our life at ikaw, ang iyong kaisipan ang magpapasya kung magpapadala ka sa tinatawag nating seed of doubt na ini-implant o tinatanim ni Satan or maninindigan ka sa salita ng Diyos. Amen? O di ba minsan, ito pa confession mo, by the stripes of Jesus, I am healed. Eh tapos bigla ka nagkasakit. Ha? So habang matindi yung iyong karamdaman, matindi yung karamdaman ng mahal mo sa buhay, dideclare ka ng declare, by the stripes of Jesus, you are healed. By the stripes of Jesus, you are healed. Okay? Habang nagdideclare ka, palala ng palala yung sakit niya, papasok na naman uli si Satan. Eh, wala kang tigil mag-declare eh. Ang sasabihin ni Satan, talaga bang sinabi ng Diyos? Hello? You see, hindi mo kailangan ng manifestation to believe what God says. Ang kailangan mo lang manampalataya is ang Diyos hindi nagbabago. At pag hindi nagbabago ang Diyos, hindi rin magbabago ang salita niya. Maaring pabago-bago ang sitwasyon mo. Pabago-bago ang kalalagayan mo sa buhay, pero kapag ang Diyos nagbitaw ng salita, hindi nagbabago yon kasi yung nagbitaw ng salita, hindi nagbabago. Amen? At dahil hindi nagbabago si Lord sa mga salitang binibitawan niya, okay? Pag pinanghawakan mo ang mga salita at pangako ng Diyos, tataglayin mo. Pakibasa nga po anong tataglayin mo. Sabay-sabay po tayo. Anong tataglayin mo? Okay? Ano? Parang hindi ko yata marinig. Ano? Parang walang faith. Ano? Amen? Ibig sabihin, hindi kayang i-penetrate ng kaaway ang anumang kaisipan mo, ang anumang bahagi ng iyong kaluluwa, simply because you have a bulletproof mindset. Amen? That's why ito po yung dapat nating maunawaan. And for us to understand this, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Let's open up our Bible, Romans chapter 12, verse 2, in Passion Translation Bible.
Sabi, stop imitating the ideas and the opinions of the cultures around you. Okay? But inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Sa Message Bible, sabi po ganito, embracing what God does for you is the best thing, okay, that you can do for Him. So don't become so well adjusted to your culture, okay, that you fit into it without even thinking. Instead, fit your attention on God and you'll be changed from inside out. Amen? Paano ka daw babaguhin ni Lord? From inside out. Amen? Babaguhin ka ng Panginoon the moment you fix your attention on God and His Word. You will be changed from inside out. At ano po sabi sa Bible? Sabi dito, readily recognize what He has done, what He wants from you, and quickly respond to it. Okay? Unlike the culture around you. Anong trabaho ng culture around us? Ito, trabaho ng culture around us. Okay? Unlike the culture around you, always dragging you. Dragging you. Dragging you. Amen? Dragging you. What? Saan ka dinadrag? Saan ka hinahatak pababa? Amen? Always dragging you down to its level of what? Immaturity. Kaya yung mga tao po, na pag dumaan ng problema, nawawala sa commitment, nawawala sa pananampalataya, nawawala sa paglilingkod, isa lang ginagawa ni Satan dyan. Okay? Pinupul ka, hinahatak ka, he is trying to drag you down to its level of immaturity. So paano ba natin masasabi ang tao immature? Simple lang. Di ba kadalasan sa opisina, madalas nating naririnig ito, sa lahat ng ginagawa mo, be professional. Tama ba yon? Ano ibig sabihin ng be professional? Pagagalitan ka ng boss mo. Amen? Kung i-correct ka ng leader mo, but you need to be professional. Ibig sabihin, walang personalan, trabaho lang. Tama? So hindi dapat maapektuhan ang trabaho mo dahil lang pinagalitan ka ng boss mo. Trabaho lang yon. Amen? Pero walang personalan. Ang tawag doon, be professional. Ba't sa church hindi na mangyari yon? Pag sa church na pinagalitan ka ng pastor mo, umaalis ka sa simbahan, lumilipat ka, tumitigil ka, tawag dito, kapag ka, minsan nga, hindi nga pastor nagalit sa'yo, nag-away lang kayo ng nanay mo, nag-away lang kayo ng tatay mo, nag-away lang kayo ng anak mo. Pero ang pinarurusahan at pinagigantian si Lord. Bakit? Ilan po sa atin, madalas nating pinagigantian si Lord? Nawala ng trabaho. So anong gagawin mo? Hindi na ako attend, Lord. Diba? O bakit? Sino ba nagtanggal sa inyo ng trabaho? Si Lord ba? Amen? Nalugi sa negosyo. Hindi na ako magta-tithes, Lord. Bakit? Sino ba ang naging dahilan para malugi ka sa negosyo mo? Amen? Si Lord ba? That's why makikita po natin, maraming mga tao, if you don't possess the bulletproof mindset in your life, ang tendency nito, you will always be dragged down to the level of immaturity. Pero the moment na tinaglay natin yung tinatawag nating helmet of salvation, breastplate of righteousness, yung bulletproof mindset na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito ang gagawin ni Lord. Ano sabi dun sa kasunod? Sabi dito, God brings out the best out of you, o God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Amen? So, palalabasin ni Lord yung best sa buhay mo. I-develop ni Lord yung well-formed maturity sa buhay natin kahit ano pa ang dumaan. Kaya nga sabi sa Bible, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano daw tayo matatransform? By the renewing of our mind. Paano marirenew ang mind? Simple lang. Ang nagre-renew ng mind is the Word of God. Amen? So, sino po dito may Bible? Taas ang kamay ng lahat ng may Bible? So, wala. Yung iba, wala. Wala kayong Bible? Ha? Sino po yung walang Bible? Can I see your hand? Sige po, bibigyan ko, libre. Lahat ng walang Bible, taas ang kamay.
Bibigyan ko libre. Hindi ako nagbibiro. Okay? So, get ready next week. Lahat ng mga, sige po, can I see your hand? Bro, pakiikot mo nga. Lahat ng walang Bible, personal Bible, pakitaas ang kamay. Ayan, sige. Naka-record po yung mga kamay nyo. Next week, it's either bibigay namin yun sa mga cell leaders nyo o dito nyo mismo matatanggap yon. Okay? I think we have Bibles here. Tama ba, Pastora? Parang may iniwan ako dito. Meron ba? Ilang box yun? Nasa taas? Pakibaba nga, pakibigyan nyo. Pakitaas nga po ulit. I want to see your hands. Yung walang Bible talaga. 1, 2. Sino pa? 3. Sino pa po? Yung walang personal Bible, wag kayong, hindi, may Bible na nanay ko. Wag mo pakialaman yung Bible ng nanay mo. Gusto ko magkaroon ka ng sarili mong Bible. Okay? Taas ang kamay. Okay? Gusto ko magkaroon ka ng sarili mong Bible. Ayoko nakikihiram ka lang. Eh, may Bible na asawa ko. Wag mo pakialaman yung Bible ng asawa mo. Okay? Gusto ko meron kang personal Bible. Okay? So, tanong. Sino po may mga, kasi konti lang yung nagtaas na walang Bible eh. So, sino po yung may mga Bible? Taas ang kamay ng lahat ng may mga Bible na hindi binabasa. Ayan ha. Kasi may Bible. Sige po, pakibigay nga. Ayan, nakita yung gwapong lalaki na yan. Diba? Mahal ang bayad dyan. Okay, yung mga walang Bible, pakitaas po ulit yung kamay. Alrem, pakibigyan nga. Ayan. Sige, yung mga walang personal Bible, gusto ko po, meron kayo. Iba yung Bible kasi pag personal, iba yung nasa cellphone lang. Okay? Okay, sino pa po? Yung mga wala. Meron pa yata doon sa taas. Tama? Meron pa? Wala na. O sige, magdadala po tayo para doon sa wala. Now, tignan po natin. Sabi sa banal na kasulatan this, you cannot change your circumstances, but you can change your mindset. Amen? Maring hindi mo mababago yung sitwasyon, yung problema mo, yun pa rin ang dumarating. Pero ang tanong, how are you going to respond and change your situation? Ang susi is by changing our mind. And we can only change our mind when we read His Word. Ang salita ng Diyos ang bumabago ng takbo ng isip natin. Dati ang pananaw natin sa buhay ganito eh. Pag inapi ka, huwag kang magpapaapi. Di ba? Pag sinampal ka, okay, tadyakan mo. Di ba? Prinsipyo ng mundo yun eh, di ba? Kinagat ka, kalmutin mo. Di ba? Prinsipyo ng mundo yun eh. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Di ba? Di ba? Siko sa siko, kamao sa kamao. Minsan ganun eh. Pero sabi ni Lord, this is how you're going to behave. Hindi mo mababago yung mga taong salbahe. Pero this is how you behave doon sa mga taong salbahe. Love the unlovable. Pakisabi mo nga sa kitabi, mahalin ang hindi kaibig-ibig. Ayan. Mukha lang kaibig-ibig yan, pero hindi siya kaibig-ibig. Di ba? So sabi ni Lord, mahalin mo. Tama? Why? Kasi sabi sa Bible, pag dinaig mo ng mabuti ang masama, ibubunton mo yung baga sa kanyang ulo. Meaning, marirealize niya kung anong malaking pagkakamali niya kasi kabaligtaran ng ginagawa niya yung ginagawa mo sa kanya. Tama? Eh, subukan mo. Maggantihan kayo. Walang gustong magpatalo sa inyo. Di ba? Lagi kayong may katwiran. Lagi kayong may ipinaglalaban. Feeling mo, lagi kang tama. Di ba? Sino po dito ang mga lalaki? Taas ang kamay. Ang unang prayer nyo nung nanggahanap kayo ng mapapangasawa, ang prayer nyo ganito, Lord, bigyan mo ko ng tamang babae. Taas nga ang kamay. Can I see your hand? Sige po, lahat ng mga may asawa, ang prayer nyo, Lord, bigyan mo ko ng tamang babae. O, binigay nga sa'yo. O ngayon, lagi siyang tama. Tapos nagre-reklamo ka. Ha? Di ba? Pampihira, lagi na lang siya tama, lagi na lang ako mali. Di ba? Hello? Gets natin? So, anong prayer mo ngayon? Lord, bigyan mo ko ng matinong babae. Di ba? So, now, anong isang bagay na maunawaan po natin? When we transform our mind, that's the way we need to renew
this mind. At papaano po ito? There are three agents that can renew our mind. Number one, we are transformed by the Holy Spirit inwardly. Kailangan mo ng Holy Spirit para mabago takbo ng isip mo. Amen? Pangalawa, kailangan mo ng salita ng Diyos to transform our mind. At pangatlo, kailangan natin ng mga guidance ng mga mentor or discipler or leader or pastor na mayroon tayo. Amen? Kasi maaaring nagbasa ka na ng Bible, pero kahit anong basa mo sa Bible, di pa rin nababago takbo ng isip mo, malibang merong mentor, discipler, leader na mag-i-explain sa iyo, this is how you're going to do it. Amen? Ito ang paraan. Kung gusto mo talagang mabago ang sitwasyon mo, ito paraan. That's why we need a discipler in our life para mabago ang takbo ng ating kaisipan. Because the most powerful asset, amen, sa buhay po natin is not our wallet, not our savings account, it is our mind. Amen? Pwedeng mahirap ang bulsa mo, pwedeng mahirap ang laman ng libreta mo, pero hindi po pwedeng maging mahirap ang isip mo. Amen? Pag utak mahirap ka, no wonder bakit mahirap ang wallet mo. No wonder bakit mahirap ang savings mo. Why? Kasi nagsisimula ang kahirapan sa kaisipan. Amen? That's why ano pong maunawaan po natin? When we renew our mind through the Word of God, it empowers you to discern the will of God. Amen? Ito po yung una. God gave you the ability to discern the will of God. Pangalawa, it empowers you to embrace God's best for you. Amen? Kung ano yung best na inilalaan ng Diyos para sa iyo, ito yung gusto ni Lord. Dapat marunong kang i-embrace kung ano man yung nais ng Diyos para sa iyong buhay. Pangatlo, it empowers you to change from inside out. Amen? Habang binabago ka, nagsisimula ang pagbabago sa loob, papalabas. Amen? Hindi ka mababago sa labas, malibang mabago ka sa loob ng iyong kaisipan. Diba? Kaya no wonder bakit yung iba, 10 taon ng Christian, okay? 10 taon nang umatin sa simbahan, hindi nagbabago yung galaw, hindi nagbabago yung ugali, palaaway pa rin, palamura pa rin, okay? Laging siya pa rin ang laging tama. Bakit hindi nababago? Why? Ang changes hindi nangyayari sa labas, malibang magsimula muna yan sa loob. God will change us from inside out. Ano pa po? Okay? God will bring the best out of you and develop what we call well-formed maturity in you. Okay? Kaya ka dumadaan sa mga problema, sa mga trials, kasi mayroong way si Lord para mag-mature ka. Amen? Sino po dito aamin, maramdamin ako? Taas nga ang kamay. Sige, walang, yung mga hindi umaamin, panigurado, immature yun. Amen? Pero yung umamin na, ibig sabihin nagtagumpay na yan kasi kaya nang umamin. Ulitin ko, tanong, baka nakalimutan nyo. Sino po ang aamin ngayon, maramdamin ako? Ayan. Yan, at least meron, no? Di ba? Yung iba, ayaw pa rin. Sige, mamaya, pag nag-away kayong mag-asawa, asawa magsasabi siya, sabi ko na kung nagtaas ka ng kamay kanina, ngayon pa lang pinagaling ka na. Di ba? So ano sabi? Bakit maramdamin? Hindi nagmamature. Tama? Ang taong hindi na maramdamin, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka robot. Amen? Nasasaktan ka pa rin, pero kaya mong i-handle kung ano man yung sakit na nararamdaman mo sa iyong puso. Amen? Pero pag hindi natin na i-handle ang lahat ng bagay, tendency, we will always react negatively. Amen? Sino po dito lagi nagre-react ka sa mga problema sa iyong buhay? Hindi ka nagre-respond. There's a big difference between reacting and responding. When we react, ibig sabihin nun, we are always on the negative side. But when we respond, we are always doing things on the positive side. Tama? Kaya ano pong maunawaan po natin dito? Okay? Sinasabi po sa banal na kasulatan, okay, na if we need to have a strong mind, sabi dito, we need to build a strong mind by having a bulletproof mindset. Sabi mo nga sa tabi, bulletproof mindset. So what does it mean to have a bulletproof mindset? Number one, pag may bulletproof mindset ang isang tao, mayroon siyang mind and heart with a clear vision. Amen? You have a mind and a heart with a clear vision. What is vision?
Sabi sa Proverbs 29:11, "My people perish for lack of vision, but happy is he that keepeth the law." Pansinin natin, magkarugtong lagi ang vision at yung pag-iingat ng salita ng Diyos. You see, vision comes from the revelation of God in your heart. Kaya nga ang vision ipinapanganak sa puso. Amen? Bago pa yan makita ng mata, ipapanganak muna yan sa puso. Pag naipanganak ng Diyos sa puso natin, kung ano man yung vision ni Lord para sa atin, makikita ito ng ating spiritual eyes. Amen? Kaya nga pag hindi mo nakikita kung anong vision sa iyo ni Lord, minsan, nearsighted ka lang, ang nakikita mo lang kung yung mga nangyayari sa iyong paligid, yung nangyayari sa iyong problema, yung mga nangyayari sa iyong struggle, ang nakikita mo lang panlabas. Pero hindi mo nakikita yung big picture behind of what is going on. Bakit nangyayari itong mga bagay na ito? Amen? At sabi nga po dito, para tumibay ka sa vision, kailangan magkaroon ka ng strong identity. Sabi mo kasi tabi, strong identity. Amen? Sino po dito naniniwala, gwapo ka? Taas nga ang kamay. O, walang nagtaas ng kamay. Sira talaga identity mo. Amen? O, sino po dito naniniwala, maganda ka? Taas nga ang kamay. O. Ayan, di ba? Medyo talo yung mga lalaki ng mga babae, oh. Di ba? O, talo. So, anong makikita po natin? Okay? If you have the strong, tinatawag nating identity, dapat alam mo kung anong identity mo. Sabi, ang first identity mo, you are a child of God. Tama? And as a child of God, lahat ng mga benepisyo ng ginawa ni Jesus on the cross, para sa iyo yun. Amen? Kagalingan, kalayaan, katagumpayan, pagpapala, everything, lahat para sa iyo yun. If you know your identity. Amen? As a child of God, sabi sa Bible, you are more than a conqueror. That's why you need to have a clear understanding of who you are sa harapan ng Panginoon. Or as laging tingin mo sa sarili mo, palibasa, wala akong natapos. Palibasa, ito lang ang pera ko. Palibasa, ito lang ang naabot ko. Lagi na lang nagse-self-pity ka sa buhay. Amen? If you know your real identity, paaring mahirap ka ngayon, pero pansamantala lang yan. Pakisabi mo nga sa tibi, ang kahirapan. Sabay-sabay, ang kahirapan. Pansamantala lang, hindi pangsamantalaga. Ha? Anong pinapakita? Ang idea, kapag tayo po ay nasa Panginoon, tandaan mo, maaaring nagsimula ka sa maliit na bagay. Pero tandaan po natin, lahat ng nagsimula sa maliit, hindi pwedeng manatili sa maliit. Tama? Sino po dito nanganak? Okay, 6 feet na kagad yung taas ng anak mo. Ganon ba kalaki kagad? Saan nagsimula yan? Sa baby lang, maliit lang. Ang timbang niya mga 6.5 pounds, di ba? Ganun lang kaliit. Amen? Si Brother Oji, nung pinanganak kayo, ilang pounds po kayo? Hindi niyo na matandaan. Yung nanay niyo rin, hindi na matandaan. Di ba? Sino po dito, maliit ka lang nung pinanganak, pero grabe, laki mo na ngayon. Amen? Sino po dito, pakitingin mo nga yung katabi mo. Alam, dati yan, liit-liit mo lang, di ba? Pero ngayon, grabe, laki-laki mo na. Why? Kasi nga po, lahat naman ng bagay nagsisimula sa maliit. Pero habang tumatagal, hindi mapipigilan ang paglaki mo. Dapat yun ang normal cycle ng buhay. Sino po dito, nagsimula ka sa maliit, 10 taon na lumipas, maliit ka pa rin. Anong tawag sa'yo? Baby giant. Di ba? Tama? Na-trap si giant sa loob, naging baby na lang siya sa liit. Amen? Pero anong pinapakita dito? If you have a mind and a heart, kailangan hindi ka lang mayroong clear vision, but you also have a mind and a heart with a well-defined purpose. Dapat maunawaan mo, anong purpose ng buhay mo?
Bakit ka nilikha ng Panginoon? Ano ang trabaho mo sa mundo? Ano ang mission mo sa mundo? Ang mission mo hindi lang maghanap ng syota. Si Adan ba, nakita nyo ba? Nung nilikha ni Lord ang lahat ng bagay, ang mga halaman, ang mga puno, ang mga hayop, everything, lahat ng nilikha. Nilagay pa siya sa Garden of Eden, paraisong lugar. Ang sinabi ba sa kanya ni Lord, Adan, nakumpleto ko na lahat, Adan. Maghanap ka na ng mapapangasawa. Yun ba? Pagkatapos likhain ni Lord ang lahat ng magagandang bagay sa mundo, nilagay siya sa perfect place of provision na may kasamang presence and protection of God. Okay? Pagkatapos siyang ilagay doon ng Panginoon, wala na siyang mahihiling. Pero sabi sa kanya ni Lord, ang unang task na ibibigay ko sa iyo, Adan, work and take care of the garden. Amen? Ang unang pinahanap ng Diyos kay Adan, hindi mapapangasawa o hindi sosyotain. Ang unang pinahanap sa kanya ni Lord, responsibility para ma-develop yung kanyang management ability. Amen? Kasi ilan po sa atin, nagsosyota ka na, hindi ka pa nga marunong magugas ng pinggan. Diba? May syota ka na, pinagtulugan mo lang, hindi mo pa maligpit, tapos nagsosyota ka na. Hello? Ha? Ilan po sa atin nagsosyota ka na, nangihingi ka pa ng pandate sa nanay mo. Grabe ka naman. Ano, maunawaan po natin? Sabi ni Lord kay Adan, huwag mo na syota. Susunod yan. Pero ang una, I need to develop the management ability na nasa loob mo. Amen? Nasa loob mo lang yan. Pero lalabas lang yan kapag binigyan kita ng task to work and take care of the garden, yung management ability na yan mag-i-improve. Tama? Maraming mga anak, hindi nag-i-improve ang mindset kasi pag nahirapan na ang anak gumawa ng assignment, sino gumagawa ng assignment? Ha? Ang ganda ng project, sino gumawa? O, di ba? Kaya dapat ang grade sa nanay, hindi sa anak. Di ba? Pag nahirapan na anak, nakasaklolo kagad, so ang nangyayari, di ba? Yung anak, imbes na ma-develop yung kanyang management ability, hindi ito ma-develop, kaya wala siyang bulletproof mindset. Konting aray lang, konting sakit lang, konting hirap lang, nagbibigti, nagsusuicide, amen? Nag-a-isolate ng sarili. Kasi bakit? Hindi na-develop yung management ability. Because when we develop our management ability, it will make our mind mature to see the pressures that we are undergoing. Pag nape-pressure ka at meron kang bulletproof mindset, ang tendency para sa'yo, lunch ko lang yan. Amen? Yung problema, dinner ko lang yan. Amen? Yung mga pagsubok, almusal ko lang yan. Di ba? Tama? Para kang leon. Nakakita po ba kayo ng mga leon? Di ba? Usually, ang mga leon, hindi naman sila yung pinakamatangkad na hayop. Hindi rin naman sila yung pinakamalaking hayop. Di ba? Lalong hindi naman sila yung pinakamabigat na hayop. At hindi sila yung pinakamabilis na hayop. Pero ang tanong, bakit tinawag silang king of the jungle? Amen? Bakit pag nandyan na yung leon at lumalakad, yung giraffe na pagkataas-taas, tumatakbo? Diba? Yung hippopotamus at mga hilipanting pagkabigat-bigat tumatakbo. Amen? Bakit? Kung tutuusin, lamang sila sa bilis pagdating sa leon, lamang sila sa tangkad pagdating sa leon, lamang sila sa bigat pagdating sa leon, pero pag lumakad na ang leon, okay, lahat sila nagkakaripasan na ng takbo. Why? It's because of the mindset of a lion. Bakit? Anong mindset ng lion? Pag tinignan niya, lahat ng nasa paligid niya, lahat kayo, pagkain ko lang. Diba? Diba? So ano naman ang mindset ng mga nasa paligid niya? Ayan na, leon, kakainin tayo, takbo! Diba? Nagets natin? Wala yan sa laki, sa bilis, pero nasa mindset. If you want to overcome, become a winner, become a champion, become a more than a conqueror, ang susi, kumustahin mo ang mindset mo sa iyong buhay. Because ang traits ng taong mayroong strong mindset, sabi dito is this, meron siyang strong mind that doesn't ask permission to become great. Amen? Magiging great siya at hindi siya, oy,
Parang awa mo na, ipwesto mo ko sa ganong mataas. Hindi na kailangan. Dadaling ka sa posisyon, sa promotion, if you have a strong mindset. Amen? Pangalawa, if you have a strong mind, sabi dito, you don't need any constant validation from other people. Yung bang lahat na lang gusto mo, lahat ginawa ko, wala man lang nag-recognize. Wala man lang nag-appreciate. Di ba? Mga ganyan eh. Tama? Lahat ginawa ko na, hindi man lang ako pinasalamatan. You don't need any validation from any people around you if you have a strong mind. Kaya na-appreciate ka nila o hindi, okay lang sa'yo. Basta ang importante, ginawa ko kung dapat kong gawin. Amen? Kasi yung may ginagawa ka nga, tas walang nag-appreciate, ang ginagawa mo naman, lahat naman ng tao, sinisisi mo. Amen? Lahat na lang ng tao, nagagalit ka, pambihira. Buti pa to, konti lang ginawa, in-appreciate. Ako, ilang taon na ako nagpapakahirap, binubuno ko ang lahat ng bagay. Wala man lang little appreciation. Hello? Ha? Of course, kailangan mo yan. Pero ang isang taong may strong mind, whether you are appreciated or not, okay lang sa'yo. Kasi ang katwiran mo, ang importante, nagagawa ko yung task na dapat kong gawin. Amen? A person with a strong mind, sabi dito, will always stand firm when everything around him begins to crumble. Amen? Meaning, kapag nagsisimula ng maging magulo ang lahat ng bagay, amen? Makikita mo, siya na, lahat nagpulasan na, lahat nag-alitan na, lahat mga nagtakbuhan na, nagtaguan na. Pero ang taong may strong mind, siya yung kahuli-huli ang taong makikita mong nakatayo. Amen? Mawawala ang lahat, pero siya mananatili. That is a kind of person na kung saan mayroong tinatawag nating strong mind. Now, ang susi bakit natin ito pinag-aaralan is this. When you change your mind, you will start to change your action. Amen? Sino po dito, isip talunan, kaya discarding talunan? Amen? Isip bigo, kaya galaw bigo. O sa mga kabataan, isip busted, kaya laging nababusted. Amen? Biro mo, 10 yung babaeng niligaw mo, 11 kang beses binasted. Diba? Hello? Pero ano po makikita natin? Ang isang tao, sabi dito, yung poverty na meron ka is not a condition, it is a mindset. Amen? Yung kahirapan na meron ka, hindi yan bunga ng kondisyon ng buhay. Yan ay bunga ng papaano ka mag-isip sa sitwasyon mo sa buhay. Your poverty is not in your wallet, it is in your mindset. And you can only change your poverty, hindi lang po doon sa pinag-aralan. Alam niyo po ba dito sa church natin, marami po hindi nakatapos ng pag-aaral pero namamayagpag sa negosyo. Now, hindi ko po sinasabing na kayo mag-aral, pero ang sinasabi ko po, wala po yan sa narating mo sa buhay, natapos mo sa buhay. Hindi po eh. Kung minsan makikita po natin yung iba, magaling ang utak, mahina naman sa diskarte. Diba? Pero yung mga magagaling dumiskarte, magugulat ka, hindi naman mga tapos yan. Pero ang layo ng nararating, nilalampasan nila yung sweldo ng mga managers, mga CEO. Why? Kasi nga po yung isip nila, nandoon sila sa kalalagayan na kung saan, kung ano ang nasa harapan nila, they will always manage it well. Amen? Kaya nga po, whenever we have a strong mind, eto pa, when we build a strong mind, sabi dito, okay, no poverty or debt can hold you captive. Kapag nagkaroon tayo ng maayos, matatag, at matibay na kaisipan, walang anumang kahirapan at mga utang na pwedeng magbilanggo sa'yo. So, sino po dito hanggang ngayon, baong ka pa rin sa utang? Taas ang kamay. Sabi mo sa katabi mo, ngayon lang yan. Amen? Dahil itong taon na to, lalaya ka sa utang. Amen? Sino po dito nananampalataya? This year, lalaya ako sa utang. Taas ang kamay. O sino po dito, ang pananaw mo sa buhay, tapos ko na, mabayaran ang utang ko. Saan uli ako mangungutang? Pambihira. Hello?
Hindi ka natapos magbayad ng utang para humanap na naman ng pagkakautangan. Kaya ka pinalaya ni Lord sa pagkakautang para this time magkaroon ka na ng sariling puhunan. Amen? Magkaroon ka ng sarili mong negosyo para hindi ka na laging umaasa sa mga taong ang iniisip lagi, interest. Amen? Dapat po nating maunawaan. Alam niyo po, ang sistema ng pangungutang dito sa Pilipinas, sobrang grabe. Diba? Kung sino pa yung pinakamahirap, yun ang pinakamaraming utang. Tama? Bakit? Mangungutang kay A, walang pambayad kay A, mangungutang kay B, ipapasa kay A. Ang problema niya, nabayarin niya si A, si B, may utang pa siya. So anong gagawin? Mangungutang siya kay C para ibayad kay B. Meron na naman siyang utang kay C na iisipin niya, ano yung pambabayad ko kay C? Di ba? Hahanap siya kay D. D pa utang. Okay? Kasi kailangan kong bayaran si C. Okay? Nabayaran si C, nandun pa rin siya, may utang pa rin siya kay D. Nakita mo yung cycle? Hindi ka nakakaalis, akala mo lang na babayaran mo, pero sa bawat pagbabayad mo, may utang na naiiwan pa rin. That's why it's time for you to ask yourself, kailan ka lalaya sa pagkakabaon sa utang? Amen? Yung iba kaya nababaon sa utang, alam niyo bakit? Number one reason, Pastor Sale. Diba? Sayang, may libreng tabo. Ilan na ba tabo mo sa bahay? 10 na. Gusto ko 11. Grabe ka naman. Dahil lang sa tabo ng utang. Pastor, may libreng noodles. Diba? Yung gatas, may libreng noodles. Hindi ka pa ba nagsasawa sa noodles? Ha? 10 taong ka nang nagno-noodles, gusto mo noodles na naman? Hello? Yung iba nababaon sa utang kasi they don't know how to prioritize things in life. Minsan, sabi nga, ang dapat ginagastos mo, needs. Sabi mo nga, needs. Yung kailangan lang. Amen? Ngayon, pag may sobra ka na, okay lang naman. Kung may sobra ka na, dapat meron ka nang ginagastos sa wants. Diba? Nagets natin? Pero hanggat wala pa sa budget mo, yung pangluho, huwag ka munang maging maluho. Amen? Or else, minsan magugulat ka, ang sweldo mo, 100%. Ang utang mo, 150%. Oh. Sa palagay mo, pag gano'n ang buhay mo, okay, may savings o may utang? Diba? That's why, anong makikita po natin? Sinasabi ng banal na kasulatan, if we really want to build a strong mindset, ang unang susi dito is this. Okay? Build a mind so strong that this poverty and debt cannot hold you captive. Amen? You were designed, sabi sa Bible, number 1, to receive a blessing, not just to receive a blessing, but to become a blesser. Ano sabi ni Lord kay Abraham? I will bless you so that you can become a blessing. Taas nga po ang kamay ng lahat ng binless na ni Lord. At taas ang kamay ng mga taong hanggang ngayon ang prayer, Lord, i-bless mo kami. Amen? Sino po ngayon, nagbago na kayo ng kaisipan? Okay? Dati ang prayer mo, Lord, i-bless mo ang negosyo ko. Lord, i-bless mo ang buhay namin. I-bless mo ang mga anak namin. I-bless mo ang kapitbahay namin. Laging, ang idea mo, it's more on asking the blessing. Ngayon, hindi ka na nagpe-pray ng ganon. Why? Hindi level up ka na ni Lord. Anong next level? Pagkatapos tumanggap ng blessing, be a blesser. Amen? Lord, pinagpala mo ko, mag-iisip ka, Lord, sino ang unang ibe-bless ko? Amen? Hindi yung, Lord, pinagpala mo ko, saan ako unang mag-shopping? Amen? Saan ako unang bibili ng ganito, ng ganyan? Diba? Hindi po eh. Pag pinagpala ka, ang mindset ng isang blesser is to become a blesser, a blessing to other. Amen? So kapag ikaw'y pinagpala ng Panginoon, the more, ano sabi sa Bible? The more we receive, the more we give. Amen? Subukan po natin ha. Okay. The more we receive, the more we give. Paano kung receive ka lang ng receive?
Okay. Sample natin. Lahat po tayo, sabay-sabay. Inhale. Ulit, hindi nag-inhale yung iba. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Inhale! 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 Oh. Di ba? Receive ka lang ng receive. Ano mangyayari? Pinapatay ka ng nire-receive mo kasi hindi ka nagre-release. When you inhale, anong kasunod? We exhale. Tama? May tinanggap ako. Kaya nga si Lord may sino po dito naniniwala? Kaya ka binigyan ni Lord ng 2 kamay kasi magkaiba ang purpose ng 2 kamay na yan. Amen? Sino po lahat ang mayroong 2 kamay? Taas nga ang 2 kamay. At iwagaway. Yan, okay? 2 kamay. Ang isang kamay pang tanggap. Ang isang kamay pang bigay. Tama? O sino po dito? Tanggap ka lang ng tanggap ka lang ng tanggap ka lang ng tanggap ka lang. Di ba? Ano nangyayari? Pabigat ka ng pabigat. Di ba? Napupuno ka, nadadaganan ka. Pero dito po, tumanggap ako, nagbigay ako. So ano nangyari? Mabigat yung tinanggap mo, pero dahil nagbigay ka, gumaan ka uli. Nakatayo ka uli. Tama? That's the balance of life. Now, ano pa kung makikita natin? Sabi dito, you were designed to be at the top, never at the bottom. Kung naniniwala ka, kapatid, okay, na ikaw, kinreate ni Lord para maging ulo at hindi buntot. Diba? Nakakita ka ba ng aso? Usually, ang aso, pag sumalubong, ano yung kumakawag? Buntot. Nakakita ka ba ng aso? Diretso buntot. Yung buong katawan ang kumakawag. Naku, milyon ang halaga ng aso na yon. Amen? Ha? Usually, ang mga kumakawag, lagi nasa likod. Ilan po sa atin, kawag ka lang ng kawag sa buhay. Kasi hindi ka tumutungtong sa pagiging head. Ang head kasi straight lang. Amen? Straight mag-isip, straight dumiskarte, straight gumalaw. Amen? Pag kawag ka lang ng kawag, punta dito, punta doon, hiram dito, hiram doon. Amen? Reklamo dito, reklamo doon. Ano nangyayari? Kawag ka lang ng kawag sa buhay, wala ka nararating. Amen? You were created to become the head and not the tail. Amen? Pangatlo, sabi dito, you were designed not to become a borrower, but to become a lender. Amen? Hindi ka dinisenyo ng Diyos para lagi ka na lang mangutang ng mangutang. Sabi ni Lord, ang mission mo sa buhay is to lend, magpahiram. Amen? And the more kang nagpapahiram, the more na mas maraming bumabalik sa iyo. Why? Kasi mayroong ibinabalik ang Diyos sa iyong buhay. And as a result of building this strong mind, when you have a bulletproof mindset, number 1, you become dangerous to mediocrity. Amen? Pag sinabi mediocrity, ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Ha? Okay? When you become a mediocre, ibig sabihin nun ano yon? Okay? Nandun ka lang. Diba? Hindi ka nagle-level up. Okay? Pangkaraniwang ka lang. Yun ang ibig sabihin. When you build a strong mind, when your mind becomes a bulletproof mindset, sabi dito, you become a threat to complacency. Amen? Pag sinabing complacency, yung bang magagawa mo naman ngayon, pinagpapabukas mo pa ba? Amen? This time, yung magagawa mo ngayon, gawin mo na. Amen? Kaya nga si Judas, even si Jesus, ano sabi niya? Yung gagawin mo ngayon, gawin mo nang mabilis. Diba? Kahit mali yung gagawin ni Judas, pero pinapakita sa kanya ni Lord, walang lugar ang complacency sa buhay. Lastly, sabi dito, you disrupt any status quo or stagnation in life. Pinapakita po ng banal na kasulatan that the people na mayroong tinatawag nating strong mind or bulletproof mindset, these are the kind of people, okay? Sabi dito na kung saan hindi sila nananatili as average, nananatili sila sa excellent level na nais ng Diyos sa kanilang buhay. At kapag tayo po nagkaroon ng bulletproof mindset, your very presence will challenge the people na mayroong mga excuses sa buhay. Kapatid, bakit natin ito tinuturo?
pinapakita sa atin ng Panginoon, the only way to change your life is to change your mind. Amen? Pag binago natin ang takbo ng ating kaisipan, yung kung ano ka ngayon, you will be different next year. Amen? Kung baon ka sa utang ngayon, hanggang ngayon na lang yan. Tutuldukan mo na yan. Because next year, malaya ka na sa lahat ng utang. Amen? Kung this year, amen, nandun ka pa lang sa sumasweldo ka para lang may 3 times a day kang maipakain sa pamilya mo, tutuldukan mo rin yan, kapatid. Because next year, get ready for a big business that you're going to open. Amen? Kung this year, wala kayong ginawa mag-asawa, kundi mag-away na mag-away. Di ba? Tutuldukan mo na yan. Because next year, ang asawa mo ngayon, laging sasabihin, proud ako sa iyo, honey. Kasi ikaw ang inspirasyon ko sa buhay. Amen? Palakpakan mo nga ang Panginoon. Glory to God. At yung mga may asawa, pakihalikan mo nga sandali yung asawa mo. At sabihin mo, proud ako sa iyo, Han. Amen? Nahiya pa, oh. Tayo pong lahat ay tumayo. Bless you, Holy Spirit. Purihin ka, Panginoon. So this time, if we have struggles in our mind, tandaan mo, kapatid, you were designed to have the mind of Christ in life. At pag mayroon kang mind ni Kristo, you have a mind of a winner and a mind of a conqueror. Amen? Kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Sabi sa Bible, for we can do all things through Jesus who gives us strength. Can we lift our hands right now to God? Holy Spirit, sa araw pong ito, salamat po. Because today, O God, patuloy mong itinataas ang level ng aming mga kaisipan, O God. Kaisipan ng isang mananagumpay, kaisipan, Panginoon, ng isang taong pinagpala, kaisipan ng isang conqueror, Panginoon. This is the kind of mind na nagsisilbing bulletproof ang aming pong mga mindset, O God. Help us, Holy Spirit, because of your love. Hayaan mo, Panginoon, na ang kaisipan po namin, punuin mo ng iyong mga salita. And starting today, O God, by the renewing of our mind, just like your word says, we can transform everything, even our nation. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.